Okay. I-final testing bago i-box natin. So, ayos na. Yan po yung production. Okay. So, ito yung old model natin na in-upgrade natin dun sa taas. Okay. So, kalugin mo nga brother. Tignan nga natin kung ano yung yan. Okay. Yan. Sige. Yes. Yun. Namatay. Okay. Sige. So, kahit na off-road yan, natagtag, walang problema. Ayan. Ayos. So, nandito yung trouble indicator. Ayan, tanggalin na natin to. Tapos nandito yung reset nya. Saan yung pang reset natin brother? Nandito lang kanina. Ito. Yun. Okay. So yung pang reset po yan. Pag naipit ang hose, red naman po yun dito. So buksan mo nga brad, para ipakita natin yung upgrade natin, para makita ni sir kung mga ginawa natin. So tandaan, yung dati tatlo po yan yung butas dito, ngayon isa na lang, no? So makikita yan, full pack po yung laman. Pagihawak mo muna brother. So may flashback na, may PRB pa, pressure release valve nandito with sensor. Tapos yung protection circuit, okay, trouble indicator light, yan. So balik mo na, yan po yung may dagdag. Tapos bagong power controller, tapos volt ammeter, yan po. Tsaka may dryer, at saka ito yung para dun sa kanyang genset, ano brother? Genset. So may flashback na po yan na built-in. Maliban dun, nag-request siya na ito malaking flashback po yung kanyang order. Yan. So yan sir, okay na, pwede na po. So tanggalan mo ng tubig brother, para ipakita natin na gumagana yung water level detection nya. So nakita nyo, kahit ang binuksan nya, hindi. Ayan. So bawasan na natin. Sige brother. Yan. Sige. Mababa na. Yan. So ito yung maximum, ito yung minimum. So ayan. So napapansin nyo, habang bumababa, dapat mamatay po yan. Okay. Yun. Okay. So ang trouble indicator ng walang nasa minimum, ito kulay blue, tapos red yung sa. Sige pa, ano yun mo, dagdagan mo ng tubig. Last na lang na testing. Ayan. So dinadagdagan. Yun. So pag andyan na, sige pa, bawasan mo ulit. Okay. So ayan, nandito po yung trouble indicator nya. So ayan, binabawasan na naman ulit para i-drain na namin.
Okay. Maraming salamat. Babaks na natin. Okay. Idiretso mo na. Kasi babalot na. Okay. Tapos nang nabalot. So, kompleto na po. Ito yung bubbler na pinairam ko. Ito yung HHO generator para dun sa L300. Ito yung dryer nya. Tapos ito naman yung para sa genset po. Genset. Yan, flashback na genset. Tapos ito yung bago natin ngayong power controller. Okay? So ganyan po yung pagkalagay po ah. Tapos ito po yung para dun sa alternator signal detector. Lalagay. Saan po? Ayan, ito po yun. So, ito yung i-strap lang dun sa alternator. Tapos ito, ayan. Kahit mapagbaliktad, pwede. Pero hanggat maaari, yung green nandito sa gitna. Tapos yung nasa gilid yung positive. Okay? So, ayan. Baliktarin lang kung halimbawa baliktad yung pag-silinyador at patras, yan, baliktarin lang po. Tapos ito extra pag halimbawa di ubra ito dun sa fuse nyo, fuse box, ito na lang po. Ito ignition naman po ito. Yan, ignition. Then ito yung papunta sa battery. Ito po yung gamit natin ngayon, 15 ampere mini fuse ang gamit natin ngayon. So makikita nyo may silang po yung sa positive, ano? Kasi eksakto din sa may battery, B+ ng battery, para hindi na po, wala na pong tendency na may ground pa to. So ganun po kami maglalagay ng para sa baterya B+, para iwas sunog, ano po. Kasi pag ito naman ang naidikit, puputok lang yung fuse, okay, sa ground kung ito. So yan, kaya maiksi talaga yung ano namin papunta sa baterya para iwas sunog. Tapos yan, papunta na po ito sa yan, to HHO. Yan, okay. So may nakalagay naman po kung bunot-bunot po yan, walang problema. Yan, may nakasulat naman po, power controller. Yan, tanggalin natin kasi yan, babalot ko na to. So ayan po, kompleto naman po yung yan, may nakadrawing naman po. Meron tayong manual diagram na bibigay, wiring diagram nya. Yan, tapos may extra na precision, pang precision, pang adjust. Tapos ito check bulb, tapos syringe, saka yung blue hose, pang drain tsaka pang lagay ng tubig. So ayan, may extra strap tsaka yung tornilyo kung halimbawa nahulog, edi mayroon tayong extra. Yun, okay na po. Ayan po siya. So ibalot na natin. Maraming salamat.